Good morning po sa lahat. Pasensya na, hindi ako nakakapag-upload. Super struggle talaga mag-record, maggawa ng video, mag-edit, and mag-isip din sa content, no? So, siguro yung iba po talagang napakaraming time para magawa ng video, mag-edit, sa editing, but sa mga taong may pamilya, mga taong syempre ginagawa ng paraan yan. Nitong mga nakaraan po napakahirap talaga mag-upload. Minsan sabi ko sa sarili ko, tayo gumagawa ng dahilan para hindi magawa ang isang bagay. Tayo din gumagawa ng paraan para magawa ang isang bagay. Pag gusto mo, may paraan. Meron ako napanood na isang video na medyo nag-motivate sa akin. Sabi niya, actually siya, content creator, pero nagtuturo siya ng video editing. So puro nag-share siya ng knowledge niya. Si Joknel, follow nyo siya, mahusay yun, magaling. Kaso English speaking kasi siya, so Pinoy siya pero English yung tutorial. Sabi niya walang view yung isa niyang video, wala daw view. So syempre pagka walang view, medyo nakaka-demotivate. Yung sa akin naman, wala naman talagang view pero kasi may enrollan ako last year na malupit na na program yun, so sa pagbablog. Pero dahil nga minsan gumagawa tayo ng dahilan sa mga sarili natin para hindi makapag-upload, napuputol yung ating pagko-content. So ito yung word na medyo gumising sa akin. Sabi niya joke niya. So, marami pong sumusubok mag-content, pero dapat kasi hindi mo tinitigilan yung pag-upload, pagko-content. Dapat consistent ka pa rin. Ano ba yung mga phrases? Ano ba yung phrases na gumising sa akin sa bakit kailangan mag-video? Sabi niya, walang views, walang problema. Dapat meron kang next video mentality. Yung 3 words na yun, next video mentality. Produce. Yan sabi niya, next video mentality, produce. So, siyempre ako, parang ako nga, hindi pa ako sikat ba't ako tataba rin, diba? Siya, medyo marami-rami na yung followers, monetize na rin siya. Pero siya mismo nadi-demotivate, nagmo-motivate din na ibang tao kahit pa. So, bilang maliit na content creator pa, wala akong karapatan tamarin dahil wala pa naman ako sa wala pa akong masyadong influence. Pero siyempre naniniwala ako lahat ng bagay may tamang oras, may tamang panahon. So eto, gumagawa ako ng video habang nag-iinis dito sa bahay para at least makonsume ko ng tama yung oras ko na kumikilos ako the same time nakakapag-vlog ako, nakakapag-share ng value kahit papaano. So napaka-importante sabi nga nung coach namin, huwag ka maging consumer, kailangan ikaw yung producer. Kasi pag ikaw yung consumer,
nauubos yung oras mo, kinakain ng social media yung oras mo. So dapat ikaw yung producer. Sa oras na ikaw ang maging consumer, talo ka dyan kasi maubos yung oras mo. So napaka-importante sa isang bagay na wag ma-aksay yung oras mo. So isa pa doon sa sinabi niya na ba't di ka nakakapagawa ng video. So oras na nakakapanood ka, yung oras na libre ka. So dapat pagawa ka ng video. Yan na po kasi ang trend niya. Yan ang nangyayari sa mundo. So yan na ang future. At the same time, hindi dapat matabunan ng AI ang mga gawang tao. Mas pa-authentic ng gawa mo ng video. The more na ikaw yung mananatiling mo kasama. Kasi pag sinabing AI, minsan copy-paste na lang yun. Yung mismo content, AI generated. Tapos yung pati pag-i-edit na AI na rin. So, hindi na siya authentic, diba? Hindi na siya galing sa mga real experience ng tao. Kasi yung pinaka-value ng na nasi-share na ibang tao ay galing dun sa experience nila. So, ayun lang, konting bahagi ko lang na sana kasi syempre may pinaniniwalaan tayo na delayed gratification. So, once na tinabaho mo yan, ano pa yung tinatrabaho mo ngayon, ito na be gratified. Kasi kalaban natin dito, mga sarili din natin. So, ayun lang, mapagpalang araw po sa inyo. Nawa kahit paano nakapagbigay ako ng insights. God bless po.